Nagkakape pa ako eh. Ay, mga kaibigan. Tawag dali, 721-2429. Habang wala pa akong makakausap. Ako ay, babati muna. Diyan ako magaling eh, bati-bati eh. 721-2429. Kailan ko memorize to? Pag pinagbantaan ako ng management, sisibakin ka na yan, mag-memorize yan. Wag po, ayan. Telephone number lang po yan, huwag kayo magalit. 721-2429, programang Hello STG, mga kaibigan. Ang programang from now on ay gabi-gabi niyong aantabayanan. Alam niyo kung bakit? Siyempre, gabi yung programa. Pangit naman kung umaga niyong antabayanan, panggabi ako. Niloloko niyo ako nun. Ang galing mo eh. No? Wala lang nabanggit-banggit ko naman. Shadow naman. Ito, mabati muna. Nakaantabay kami sa iyo, sabi ni Ana Flo. Sa bago mong estasyon, nakaantabay kami, God bless. Ooh, God bless ka din. Naman eh, ano ka lang eh. May magla-live ako sa sa Facebook fan page ng Energy FM. Mamaya pa, aligaga pa ako dito, sabi ko nakasikaso eh. Actually, nalaba ako dito habang kausap ko kayong lahat. Mga sampay na nga ako eh. Sa mga nakandamay na chauffeur, yung mga kuya drivers na pauwi ng kanilang bahay-bahay galing sa magpapamasada, ingat-ingat kayo. Parang awa nyo na pag-usayan ninyo ang pag-abot ng boundary kay Mrs. Ha? Oo. Baka bigla kayo igarahin niya kung saan. Mainis sa iyo. Diba? Yung maghapon kang wala, diba? Tapos ang ending, ano pala? Maghapon kang wala, ang ending, pag-uwi mo ng bahay. Wala kang kinita, di ba? Nagkarakrus ka pala sa terminal. Di ba? Oo, nandun ka lang pala, nagkarakrus ka pala. O kahit sinong miss, di ba? Oo. Sasemblang ka talaga niyan. Si Naima Hernandez, nakaantabay. Hi, Papa J. Salamat. Nakita ko na talaga yung bago mong istasyon. Mabati po from Lupon. Lupon, parang konseho, ganun. Sa Ilocano kasi pag sinabing Lupon, ano yan? Demanda. Lupon pala, Lupon. Pag nilupon ka, dinimanda ka. Sa amin, sa probinsya na pag sabing nailupon ka, ibig sabihin, chismosa ka. Totoo nga! Yan lang, ay nako. Yan lang madalas ang demanda sa barangay namin, yung mga lupon-lupon. Ayan. Oo. Yung mga chinismis, yung kumaring malaki lang ang puson, buntis na raw. Diba? Totoo yan oo. Pwede rin tawag na 721-2429. Oo, yung mga tumawag naman gusto lang bumati. Wala problems tayo kung wala gawang kita, ganun kasimple ang buhay. Diba? 721, malapit na ako si Bakin talaga naman Bekay, malapit na. Siguro mga 2 weeks na lang. 721-2429. Ang kulit ko na, For crying out loud, For crying out loud, ako na. Ayan, ito. Hindi ko lang na meron sa internet ngayon. Parang 1 week na siyang parang siyang tanga ang bagal niya. Oo nga. Pabati na mo yung asawa ko. Ayan, si J.R. Anchieta. Idol na idol ka po niya. Sige. Baka maging kami niyan. Mag-ingat ka. Diba? Makuha na kita ng mister. Bahala ka dyan. Diba? Ay, nako. Diyan na. May caller tayo. Ano ba yan? Hello? 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 May caller kami. Sino to? Si Ann po. Sino? Ann. Hi, Ann. Good evening. Good evening po. Musta naman? Okay lang. Ba't ka napatawa? Kinakabahan ako. Ha? Kinakabahan ako. Kinakabahan ka? Bakit? Inaano kita? Wala. Ate, patayin mo yung computer. Ay,
Kasi alam. Ang galing ko kaya. Delay siya. Oo mo akong inaano dyan. Alam ko lahat ng bagay sa mundo. Andiyan na? Patay na? Pinatay ko na. Sige. Ikaw si Anang? Nasa Australia po ako ngayon. Australia? Nasa Australia ka ngayon? Opo. Hayop. Alam mo, kagabi pa isa lang taga-Pilipinas katawag sa akin. Lahat ng tuwag sa akin last night, Portugal, ibang bansa. Siguro. Social. Ha? Social. Kaya nga parang feeling ko nga gusto ko na mag-artista talaga Ayaw mo ba? O, diba? Australia nga, wala namang load. Australia, wala ka namang load. Uy, tawagan niyo ko dali. 8326, sorry, kabilang pala yun. Joke lang. Yung tawagan niyo. 721 pala. 721, yan, 2429. 721-2429. Ginamay ko pa sila sa plugin. Ano ba yun? Makabati-bati nga muna. Hello, Papa J. May here from Aklan. I don't listen to energy here in Aklan. Nilait pa kami. Hayop ka. Only last night, aray ko. Ayan, o di, alam nyo na, di ba? O, mula ngayon makinig ka na. Binuhay mo katawang lupa namin. Ayan, sa DRS TMH Pharmacy. Ayup. Binuhay ang katawang lupa. Ikaw na, kayo na magaling. Sabi dito, grabe ka, Paps, ha? Sa may pala energy na din si Chikong Bago. Ang pagbabalik ng immortal na tambalan. Immortal? Parang namatay kami, ha? Sara ulo ka. Nabasa ko lang sa Lion TV. Nabasa niyo ba? Buti nga nabasa niyo eh. Uy, tawag dali 721-2429. That's the number to call tonight. Paps, paano bumati dyan? Sabi niya. Ayaw kitang batiin kahit mag-tweet ka pa. Iwasan ka. Bakit ba? Ayan na. Andiyan na, may caller na tayo. May caller na tayo, mga kaibigan. Hello? Yes, good evening po. Hi, good evening. Yes. Bakit ka po yes ng yes? Ibang istasyon po yun. Okay. Magandang gabi po. Energy po kami. Oo nga po. Opo, yes. First time ko makinig. Yung pamangkin ko na sikinig. Sige. Sino po sila? Prissy po. Prissy or Pressy? Presel, real name. Ba't ang ingay? Naka-loudspeaker ka ba? Opo. Ha? Opo. Bawal mag-loudspeaker dito, kinukuha ng kumaw, bala ka. Huwag ka mag-loudspeaker, ate. Masakit sa tenga yan. Hello. Okay na po. Ay, tinawang yan, mas maganda. Si Pressy ng Hong Kong daw? Opo. Narinig. Pressy! Yes po, Papa Jack. Sino si Papa? Sino ako? Hoy, sino ako? Papa Jack, ito lumikat na po kayo. Papa J. Okay. Papahama ko pa ako, gusto mo walang trabaho dito. Ulitin mo, Papa J. Papa J, I love you. Bakit napataw si Pressy? Narinig ko po kayo. Gusto kong batiin ang buong mundo ng good evening. Bawal bumati dito, love problems lang tayo. Paano ang love? Kaya nga eh. May love problem. Pressy, po. may love problem ka ba?
Full in love. Oo, sige, bahala ka. Full of love. Sige. Salamat sa pagtawag, Presi. Thank you very much. Okay po. Good evening Ayan. po. Salamat. Si Presi wala magawa sa buhay. Siguro mga 1 week tayong ganito, ano? Puro kalokohan yung tawag, ano? Nag-aalala ako, baka may tumawag, umorder ng yelo tsaka ice tubig sa atin. Bibili pa ako ng ice tubig ninyo, yung 1/4 yelo, di ba? 3/4 tubig, ano? Bakit ba? Diba? Ay, nako. Pabati na nga muna ako. Dahil pabati sa akin dito. Shout out naman, Papa Jack. Kahit ang hirap sagapin ng signal ninyo, magtiis ako, pakinggan lang po kita. Sabi ni Rafi, uy, may crush sa akin. May gusto sa akin yan eh. Oo nga. Papa J, sobrang saya namin here in South Korea. Narinig namin ulit ang boses mo. On air, gado na naman kami sa work namin panggabi. Sabi ni Laika Erica Jen ng South Korea. Daming Koreano siguro dyan, ano? Uy, tawag kayo Yung mga nagtatanong po sa akin, paano kadalawin? Alam niyo naman, di ba, sa pinanggaling ko istasyon, nadadalaw niyo ako dati. We are located at Estrada 2000 building in Ortigas Center, mga kaibigan. Malapit lang kami sa pag nakakita ka ng ng Jollibee ground floor, so kaya yan, nasa likod na, sa harap namin yan, ha? Ayan, Estrada 2000 ayan, building, mga kaibigan. Puntahan niyo ako, Estrada 2000 building sa Ortigas Center. Yan, Pasig City. Yan ba address namin? 721-2420 is the number to call. We've got a caller on the line. We have Ash of QC. Hello. Yes, hello po. Hi, good evening, Ash. Good evening po. Kumusta? Okay lang po. Ayan. Ash, ilang taong ka na? 21 po. 21. Naka-loudspeaker? Hindi. Hindi po. Naka-cellphone? Hindi. Yes po. Ayan. Naka-headset? Hindi. Hindi po. Ayan. Naka-bra? Hindi. Naman po. Sorry. Ba't ba yung tinanong ko? Para akong tanga. Ayan. Si Ash na QC. 21. Anong ginagawa sa buhay? Nagtatrabaho na po ako. Anong trabaho mo? Assistant po. Assistant ng? Isang pet grooming shop po. Ay, talaga? Yes po. Pwede mo tsaka ka sa mga hayop? Yes po. May sawa ka na? Single mother po. Kaya, bakit dun sa tatay ng anak mo wala kang tiyaga? May tiyaga po, kaya nga, hindi ko po alam kung may tiyaga pa po ako ngayon. Single mom. Ayan. Yes po. Ang mga single moms ay kabilang sa binabati ko pag Father's Day. Kasi tatay din kayo eh. Yes po. Diba? Kaya din tumatay yung tatay at nanay, diba? At ilan to anak mo? 3 years old na po siya. Asan tatay niyan? Yun po yung ikukwento ko. Sige, magkwento ka na. Yes po. Kasi po, meron po, yung tatay po ng anak ko is boyfriend ko po since second year high school. Okay. Ilan taong ka naging magjowa? Po? Ilan taong ka naging magjowa? Mga 5 years po. 5 years. Yes po. Ilang taong kayo na nabuntis ka niya? Opo. Sige, tapos? Tapos po, nung graduating po ako sa high school, bali po, 2 beses na po siya nag-stop dahil po sa akin. Kumbaga po, mas matanda po siya kaysa sa akin. So, bakit dahil sa'yo? Kasi po, pag every time na nag-aaway po kami, parang dinadahilan niya po na hindi daw po siya mag-aaral dahil sinisira ko daw po yung buhay niya. Pag nagkakaproblema kami, parang yung laging panakot niya po sa akin, magsistop po siya. Naniniwala ka naman sa bagay na yun? Ginawa niya po. So, twice kaya nga po parang... Twice siyang huminto ng pag-aaral dahil nag-aaway kayo? Opo. Parang yung mga pinakamalalang away po namin, yun po. Okay. Ang tanong ko, naniniwala ka ba na kasalanan mo yun? Nung una po, opo, naniniwala po ako. So, dumating yung pagkakataon, sinisisi mo sarili mo ka? Opo, ganun na po.
Kasi ilang beses ko na po siya nahuhuling ng babae. So ako naman po, syempre, pag nahuhuli ko siya, nagagalit ako, ganon. Tapos pag nakipag-break po ako, yun na po, parang biglaan ko na lang malalaman na sasabihin ng mga kapatid na, ay, tumigil na siya ng pag-aaral kasi daw nag-away kayo, nag-iwalay kayo, parang ganon po. Ganon? Opo. Okay. Yan po yung laging dinadahilan niya. Pero ano Tapos, bago yan sa pandinig ko Opo. Asya. Kasi ibang inihiwalayan, alam mo kung anong pinagbabantaan nila? Ang pagkakamatay, ganon, di ba? Opo. Siya titigil ng pag-aaral. Opo. 2 beses niya po yan ginawa. Kaya parang, ako po nung huli, parang sabi ko, sige, pagtitiisan ko na lang hanggang sa makagraduate lang siya kahit high school. Kahit di mo na mahal? Ano na lang po. Mahal ko naman po. Kaso ayaw ko lang po na parang nababato sa akin yung yung pagsisisi na... Kumbaga mahalo pero nahirapan ka ng time na yun. Opo. Okay. Tapos po, nung nag-graduate ako ng high school, 4th high school na po siya. Nung time po na yon, bago po, may nangyari sa amin. Nag-graduate na po ako ng high school. Nag-graduate na po ako ng high school. Tapos po... Harap ba yan? Tapos yun na po. Nag-graduate ako. Bakit ba hindi ka nagpipigil-pigil kasi? Anong probinsya mo nun? Secret lang po. Sige, anong probinsya ka? Para naman hindi pa yung probinsya nyo. Bacolod po. Bacolod. Sige. Yes po. Doon nangyari? Tapos, opo. Saan doon? Sa graduate na po ako ng high school. Sa bukid? Ha? Hindi po. Tapos? Nung graduate na po ako ng high school, yan na po, may nangyari sa amin. Tapos po, sinabi ko sa kanya na sana naman kahit anong mangyari sa ating dalawa, gusto ko makagraduate ka ng high school. Okay. Yun na po, nakagraduate naman po siya. Okay. Naging kami pa po noon nung nag-graduate siya ng high school. Tapos, dumating na din po sa point na kailangan ko na pumunta po dito sa Maynila. Bakit kailangan pumunta rito? May trabaho po ako. Nagtrabaho po ako noon. Okay. Tapos, hindi ko po alam na nung pumunta po ako dito is buntis na po pala ako. Yan. Once lang pa may nangyari sa inyo? Once lang? Opo. Parang hindi naman po kami ganun na laging may nangyayari. Ganun po. Ang tinatanong ko, once? Hindi po. Dami, no? Mga 78 times. Hindi naman po. Grabe naman. Okay, tapos? Tapos po, nung pumunta po ako dito sa Manila, naghiwalay po kami. Kasi po, syempre na nakagraduate na po siya. Parang ako po, ayaw ko na. Okay. Pero hindi ko pa po alam na nabuntis po ako. Okay. So pumunta po ako dito. So nung mamakaawa po siya na magbalikan po kami. Okay. Ganon. Tapos nung nagkabalikan po kami, doon ko po nalaman na buntis po pala ako. At least nagbalikan na kayo na malaman mo? Opo, nagbalikan po kami. Okay. Saka ko nalaman. Tapos nung August po ako September po ako pumunta dito, then October ko na po nalaman na buntis na po ako. Okay. Tapos yun po, sinabi ko po sa kanya na yun na nga po, nabuntis po ako. Tapos sabi niya po, within 1 week, kailangan ko na daw po umuwi doon sa probinsya namin. Bakit daw? Kasi nga po, sa pamilya ko, then... Ano yun? Kasi daw? Hindi ko naputol ka doon. Anong kasi daw? Apo. Kasi daw po, kailangan daw po namin sabihin sa tatay ko na magkasama kami dalawa, yun daw po. So, ang sistema, gusto rin yung pangatawanan, parang gano'n. Opo, nung una. Nung una po. Tapos yun po, hindi po ako makaka-uwi kasi yun nga po, walang pamasahe. So sabi ko sa kanya, maghintay-hintay na lang siya. Iipon ako hanggang makauwi ako. Pero hindi ko pa po nasabi sa parents ko. Okay. Hanggang 1 week po, parang lagi na po kaming nag-aaway kasi nga po gusto niya po niya umuwi. Ako, ano yun? Over the phone yung away ninyo? Over the phone? Opo. Okay. Tapos, nung umuwi, andito pa lang po ako, mga 2 weeks na po siguro nung nakaraan na nalaman namin na buntis po ko. Okay. Nag-text po yung kapatid na sabi niya, eto nga sabi niya, naghiwalay na ba kayo? Kasi sabi niya, iba't ibang babae na daw yung dinadala sa bahay nila. Nung time na yon. Tapos sabi ko, hindi. Sabi ko, wala ba siyang sinabi sa inyo? Sabi niya, wala naman. So, hindi pa alam na family niya na buntis ka nung time na yon? Hindi po. At nag-uwi ng babae? Opo. Iba-ibang babae po.
Masakit Kaya yan, ano? parang nagulat din po sila kasi po nung kami, kahit hiwalay na po kami, never po talaga siya nagdadala ng babae sa bahay. So, yun na nga po. Tapos sinabi ko na din dun sa kapatid kasi close din kami ng kapatid. Sabi ko, eto na nga, buntis ako. Sabi ko gano'n. Gusto niya umuwi ako pero wala pa akong pera. Yun na po, parang nalaman na din ng buong pamilya nila. Saka kinausap po siya kung ano daw po plano sa akin. Ipinilay niya po na hindi niya daw po anak yung dinadala ko. Ito, pinapauwi ka niya? Opo. Parang ayaw niya nga po sa responsibilidad. Tapos yun po, sinabi na... Ano yung sinabi niya pinapauwi ka niya tapos nandun na, hindi niya daw anak? Ano yun? Opo, yun po yung sinabi niya sa kapatid na sabi niya hindi niya daw anak yung dinadala mo kasi andyan ka sa Maynila. Paano niya malalaman na kung sa kanya nga talaga yung bata? Eh sabi ko, ina-explain ko sa kanya kasi bobo naman siya, hindi niya maintindihan. Sabi ko gano'n. Oo naman, tama mo po talaga. Sabi ko gano'n. Parang si Raul. O tapos? Opo. Tapos yun na nga po. Nung umuwi po ako, December na. Tapos sabi ko na rin po sa nanay at tatay ko, nung dumating po ako dun sa probinsya namin, sabi niya po, pupunta siya sa bahay. So, ibig sabihin, ate, umuwi ka ng probinsya, ikaw pa nagsabi sa mga tao doon? Opo. Kumbaga, naging, ilang buwan na yung tiyan mo na pag-uwi mo? Mag-aapat na buwan na po. Mag-aapat na buwan at saka lang nalaman ng lahat at nagkagulatan kasi buntis ka pala, alam niya. Hindi po. Nung andito pa po ako, nalaman alam na. po ng parents ko, opo. Okay, pero sa family niya, hindi. Alam na din po nila, nung huli na niya sinabi na buntis nga, pero hindi niya daw alam kung sa kanya nga. Dinideny. Sabi ko ganyan, opo, dinideny niya po talaga. Sabi ko sa mga kapatid, sabi ko alam niyo naman kung sino yung lang naging boyfriend ko. Alam niyo naman yung pinagdaanan namin. Kaya alam ko sa sarili ko na sa kanya to. Sabi ko, tsaka wala namang ibang gumalaw sa akin kundi siya lang. Pero yung pamilya ko, naniniwala talaga sila na anak ko po. Na anak nga po ng kapatid nila. Ang pangit nung ang term mo, gumalaw ha? Opo, talaga naman po. Tapos yun po, nung... Pwede namang hindi gumalaw, pwede namang kumalabit, gano'n. Tapos yun na po, nung andito, umuwi na po ako doon hanggang sa nanganak po ko. Nung nanganak lang po ko, tsaka siya pumunta doon sa ospital. Kasi nga po, connection ng pinsan ko na eto na nga mga anak na ako. Mga anak na yung pinsan ko, hindi ka pa ba pupunta? Yun na po, pumunta siya doon. Okay. Pero never niya po talaga kinausap yung nanay at tatay ko yung time na yun. Yung nanay ko lang po actually yung kasama ko doon, yung tatay ko na dito. Okay. Ngayon sa lumaki na po yung bata na yun na po, magdadalawang taon. Nagko-communicate din naman po kami kahit pa paano nagko-communicate po kami yung nanay niya. Tapos siya po, gusto niya na makita niya yung bata. Okay. Yung point ko naman po, pumunta po muna siya sa bahay. Kasi yung gusto ko, formal lang po na kakausapin niya yung nanay at tatay ko. Kasi kahit Ate, pahina ka ng pahina. Ano yun? Ayun po. Ayan, Na kahit pa paano po naging close naman po sila. Parang yung respeto lang po sana talaga yung gusto ko. Nasaan yung anak mo ngayon? Nasa'yo? Opo. Okay, ikaw nag-aalaga ng anak mo? Nasa probinsya po, sa nanay at tatay ko. Okay. So gusto niyo makita yung bata? Opo. Nung mga magto 2 years pa lang po yung bata. Yun po. Tapos sabi ko, yun yung po lang laging ini-insist ko na pumunta siya sa bahay kasi nga dapat din naman niya kausapin yung nanay at tatay ko. Yung lagi niyang sinasabi na, sabi niya hindi niya kaya. Kasi daw po parang wala pa po daw siyang napapatunayan na parang hindi niya pa daw po kaya na. Yung pinupoint niya po kasi talaga na wala pa siyang pang-sustento, parang ganun po, nahihiya daw po siya sa mga magulang ko. Syempre po ako, yung in-insist ko din na kahit anong mangyari, kahit pa namin kagustuhan na magsamang dalawa, kung hindi niya na nakakausap yung magulang ko, hindi talaga kami magiging okay, hindi talaga kami... So kumbaga pa, ang sayo lang, marami na tayong nagawang pagkakamali na nakapanakit sa magulang ko, baka gusto mo naman, di ba, na this time? Kaya ko kalimutan yung lahat. Basta kausap niya yung mga magulang ko. Siyempre yung nanay at tatay ko, hindi yung hinihintay nila. Siya po, ayun siya po talaga nung time na yun. Parang lagi yung sinasabi, sige, pupunta ako dyan, ganito, ganyan. Pero nag-tinap po na yun, andun po kasi sa provincial namin yun. Tapos sabi ko po nita, hanggang sa nagsawa na po talaga ako. Tapos ito, kinagin ko yung communication namin. Nung pumunta po ako, pabalik dito sa Manila, kasi nagtrabaho na naman po ako.
yun na po yung time talaga na desidido na po talaga siya na pumunta doon sa bahay namin. Eh, syempre po ako, so sobrang galit ko na, so sobrang timpi ko na, sinasabi ko lagi na, wag ka na lang pumunta doon kasi nakaya ko naman buhayin yung anak ko na mag-isa. Sabi ko gano'n. Kasi lagi mo na lang sinasabi na pupunta ka doon, di ka din naman pumupunta. Sabi ko gano'n. Hanggang sa lumaki na yung bata, naghahanap na ng tatay, hindi niwan lang napuntahan. Sabi ko gano'n. So, taga lang ate, let's set the record straight. Never niya nakita yung bata? Hindi po. But he made attempts, di ba? Nag-attempt naman siya pero hindi natuloy. Ito po yung pinaka-worst po. Kasi nung last year, a month of September po ata, nung time na yon, matagal na po talaga kami ng communication. Okay. Nung time na yon, bigla siyang tumawag sa akin. Ibang number na po gamit. Kasi naka-block na nga po sa cellphone. Tapos sabi niya, eto na nga. Sabi niya, kailan ka uuwi? Sabi niya sa akin. Nung time na yon, ako parang natagap ko na rin sa sarili ko na wala na nga talaga kami pag-asa. Parang ganun. Tapos tumawag siya, sabi niya, kailan ka uuwi? Sabi niya gano'n. Sabi ko, December, bakit naman? Sabi niya, sana sa pagkakataon nito, bigyan mo na ako ng chance na makita yung bata, saka makausap yung mga magulang mo. Yun na po, nung time na yun na sinabi niya sa akin na gano'n. Sabi ko, sige, okay lang. So finally narinig mo sa kanya yung inaantay mo na makausap yung magulang mo. Opo. Kasi iba yun ang hinihiling mo sa kanya, di ba? Opo. Kung gusto mo makita yung anak natin, kahit hindi tayo magkabalikan, punta yung magulang ko. Opo. Okay. Yun po yung sinabi. Finally, sinabi niya sa'yo, ilang taon na yung anak mo nun? So narinig mo sa kanya yan? 2 years old pa lang po. 2 taon na yung bata. Opo. Okay. Tapos yun po, sinabi niya sa akin, nung time na yun is September 23 po ata, 2016. Sinabi niya sa akin, ngayon na po. Tapos sabi ko, sige, punta ka doon. Sabi ko, pero ayoko magbigay ng final na salita sa'yo na na magiging okay yung lahat. Kasi ang tagal-tagal na pa naman hindi ko pumunta sa bahay. Tapos sabi niya, okay lang. Sabi niya, basta gusto ko nung time na yun, andun ka, nakapagpaalam ako sa'yo. Okay. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige. Sabi ko, basta pag andun na ako, pag umuwi na ako doon. So yun na po, September 23, nag-usap po kami. As in, naging okay na po lahat. Pinakinggan ko na po yung side niya, naintindihan ko na siya. Okay, wait lang. Okay. When you say, when you say, naging okay ang lahat, naging okay kayo sa bilang magjowa o naging okay kayo sa setup ng pagiging magulang? Yun po, naging okay po kami sa setup ng pagiging magulang. Kasi po, in a long time po na yun na hindi po siya pumunta sa bahay. Lagi ko po siyang minumura. Basta galit na galit nga po ako. Parang sa haba ng pinagdaanan namin, yun lang. Inuwan niya ako sa ere, parang gano'n. Lahat-lahat ng kahihiyan, hinarap ko ng mag-isa. Parang gano'n po yung iniisip ko. Kaya lagi kami nag-aaway. Kahit gano'n niya ka-okay makipag-usap sa akin. Ako po, galit na galit po ako lagi. E nung time na yun, parang naging okay din naman ako. Parang naging kalma-kalma lang po. Tapos, September 24 po, nag-text po yung kapatid. September 24 po. Tinaray ko po siyang... September 24. Ibig sabihin, yan yung time na okay, na tapos na kayo mag-okay. Opo. September 24 po. Kinutuban po ko. Parang bigla po kong pinabahan na parang, bakit ganito? Bakit iba pakiramdam ko? Okay. Tapos September 25 po, noong umaga, tumawag po yung kapatid. Tapos sabi niya, nagka-text ba kayo ni Mark? Sabi niya gano'n. Si Mark pala yan, si Mark. Opo. Tapos sabi niya sa akin, nagka-text ba kayo? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi. Bakit naman? Sabi ko gano'n. Sabi niya, nakulog daw siya. Sabi niya gano'n. Nakulong? Sabi ko, bakit? Opo. Okay. Sabi ko, bakit? Yung inisip ko po about drugs. Yun po yung strike speed po. Kasi nga, diba Duterte na? Opo. Yun po talaga yung unang pumasok sa isip. Kasi pag nag-drugs ka at nakulong ka, ang ano ngayon, hay, nakulong, hindi napatay, gano'n. Tama, di ba? Opo. Tapos yun po. September 24 na umaga, tumawag yung kapatid. Sabi ko, bakit naman? Sabi ko gano'n. Sabi, hindi namin alam. Sabi niya, wala pa kami sa parang nakarating lang din sa kanila yung issue na gano'n nga, nakulong yung lalaki. Tapos sabi ko, sige, pakibalitaan na lang ako. Sabi niya, nakapag-usap ba kayo? Sabi ko, hindi. Sabi ko gano'n. Sinabi ko lang na hindi. Pero alam ko na alam nila na nakapag-usap ko kami. Okay. So, bakit siya nakulong? Yun na nga po. September 25 ng gabi, tumawag po yung kaibigan ko. Okay. Tapos sabi niya, yun na nga. Sabi niya, nakulong pala si Mark. Sabi ko, bakit niya nakulong? Sabihin mo na. Yun na po. Nai-excite ako niya daw po is extortion.
Ano daw? Extortion. Extortion? Yes po. Ano ba extortion? Yun nga po, parang nag-blackmail ng isang tao para pangingikil, gano'n, Opo. Oo, tama, So, yun na nga po. Parang sabi ko, parang doon na nga po talaga ako sinampal ng katotohanan na talaga hindi nga po talaga siya dapat pagkatiwalaan. Parang ganun po. Ako lang time na ngayon. Teka lang, ano naman kinalaman sa'yo nun? Siyempre po parang, kasi ako po yung tipo na tao na naghihingi po ako ng sign. Ito na ba yung tama kong gawin? Bigyan mo ako ng sign kung hindi ito tama. Teka lang, wait lang. Bigla ako naguluhan sa'yo, ha? Opo. Remember, you said, nag-usap kayo para maging okay na kayo bilang magulang. Opo. Hindi para maging magjowa kayo. Opo. Bakit nag-aantay ka pa ng sign? Hindi. Bakit parang umaasa ka pa after nun? Hindi po. Mukha mo. Tsura na ito. Kasi yung point ko po doon, parang para na din po sa anak ko. Kasi, siyempre alam ko naman siya dati kung gaano siya ano siyang dirasang tipo ng tao, parang ganun po, na may bisyo, ganun po. Pero siyempre po, nung time na nakapag-usap kami, akala ko, nagbago na nga talaga siya. Hindi ba nagbago siya? Pero di ba ang naging usapan niyo lang naman ay para maging magulang, hindi para magbalikan. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Yung sabi mo sa akin eh. Yes po. Opo. Bakit parang after niyo mag-usap, nangingin ka pa ng sign? Siyempre po. Ibig sabihin natin, etos mo lang yung hindi mo na love para maging magulang. Umaasa ka pa na baka sakaling magbago. Tama? Oo naman. Yun. So, ang tawag doon ng plastic mo pala noon. Bakla ka ng taon. Na? Ang sarap mong gayatin. Iba ka, ha? Tapos? Tapos yun na po, nung time na yon, parang nalaman na din po ng mga magulang ko. Kasi na po, sinabi ng nanay ko na, nakita mo na ginawa, tipo ng lalaki yung tatay ng anak mo, gano'n, mabuti na, hindi natin sinunod yung apelido ng bata dun sa kanya, sabi ng gano'n. Tapos yun na po, nung December po, yun nga po, umuwi po ako. Tapos nung time na yun po, may naniligaw po sa akin. Yan. Taga doon din po sa Bacolod. Ganda, pretty. Pero yung lalaki po, matagal na po talaga siya nililigaw sa akin. Kasi syempre po, yun po sinabi ko na may anak na ako, hindi pa ako ready, kung kaya niya maghintay. Tapos yung kapatid po nung tatay nung anak ko, nag-text ko sa akin. Ano sabi? Sabi niya, baka pwede mo siyang puntahan. Sabi niya kasi gusto pa daw niya makausap. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, sige, pag-iisipan ko. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, baka pwede mo dun dalhin yung anak niyo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ayaw kong gawin niya. Sa kulungan? Opo. Yun po yung point. Kumbaga, idadalaw mo yung bata sa kanya? Opo. Bakit naman ayaw mo, ate? Kung bakit naman po bilang nanay na yung una pagkikita ng anak ko sa kanong tatay niya nasa kulungan pa po. Yun po yung point ko doon. Tapos, yun po, pinuntahan ko po siya January na. December po ako umuwi doon, January. Kasi ibig mo sabihin natin kahit na nag-usap kayo na maging okay na kayo bilang magulang, hindi pa rin niya nakita yung bata? Hindi po. Hindi pa po. Kasi yung gusto ko, pag pumunta siya doon sa bahay, andun po ako. Tapos yun na po, noong January 6, pinuntahan ko po siya. Okay. Tapos po, nag-usap po kaming dalawa. Tapos, sabi ko sa kanya, bakit niya ginawa yun? Yung kailan ready na sana, settled na sana yung lahat. Na magiging okay na kami dun sa bata, magiging okay na din sana. Kung sana kaming dalawa. Parang sinabi niya po dun sa akin na isa din daw po ko sa mga rason kamay ng anak niya sa mga rason kung bakit niya daw po nagawa yun. Bakit daw? Paano niya pinaliwanag sa yung part na yun? Kasi daw po, yung alam niya, kumbaga po, kasi yung time na yun, yung alam niya po, magtatrabaho po sila. Pero kumbaga po, parang sinirayong ka po sila, parang something po na gano'n. Tapos sabi ko, hindi ako naniniwala na sinirayong ka kayo, parang gano'n. Sabi niya, kung ayaw mo maniwala, sabi niya wala. Bakit naman di ka naniniwala? Investigador ka din? Hindi po. Kasi parang ang weird po ng explanations niya po Parang gano'n. Parang hindi po ako naklaro. Parang gano'n.
sabi ko sa kanya, yung hinihingi niya lang po talaga sa akin na dadalhin ko daw yung bata doon, makita niya lang yung bata, magiging masaya na siya, kahit kukulong siya din habang buhay. Parang ganun po. Tapos sabi ko, syempre po ako, ayaw ko po talaga. Kahit anong gawin niya, ayaw ko po talaga dalhin yung bata. Tapos yung po doon na sinabi niya sa akin, kung kaya ko ba daw siya hintayin? Hanggang sa makalabas daw po siya. Kasi parang in-insist niya po talaga na wala siyang kasalanan. Na talagang na-frame up lang po talaga sila. Pero siya yung talaga pong nakulong doon. Yung dalawang kasama niya po, wala po. Asan na siya ngayon? Nakakulong pa rin? Opo. Nakakulong pa rin po. Nakakulong pa rin. Kailan daw laya niya? Wala po. Wala po akong alam. Anong dahilan ng pagtawag mo sa akin? Yun na nga po. Kung nararapat po ba na parang panghawakan ko pa po ba siya? Bakit mo tinatanong sa akin yan? Gusto ko lang malaman. Kasi po, isa na din po sa rason is mahal ko po siya. Mahal mo siya. Pero gusto ko... Opo. Maging honest ako sa'yo, ha? Opo. Mahal mo siya pero ang damot mo sa kanya. Bakit naman po? Tinan mo katarantaduhan niya. Hindi mo alam kung bakit? Hindi po. Diba? Ganito bakit ka ba umaasa na magbabago siya? Because you want to at least somehow, someday, magkaroon ng puwang na baka pwedeng maging kayo ulit. Tama? Opo. Pero niniwala ko na alam mo sa puso mo na kapag pinakita mo yung anak mo sa kanya, may magkakakurot sa kanya yan. Matagal na niyang hinihiling sa'yo yan. Naintindihan kita, pinagdamot mo sa kanya yung bata. Pero atin, mas maiintindihan kita na pinagdamot mo yung bata sa kanya kahit dapat hindi naman talaga kung wala kang binabanggit ngayon na umaasa magbalikan kayo. Yung umaasa ka eh. Kasi kung, Ash, kung umaasa kang babalikan pa kayong dalawa, ibig sabihin, you need to help him recover. And you have the tools to help him out. Bakit ayaw mong gawin? Bakit ayaw mo siyang tulungan? Kasi po... Alam mo, ganito Okay, ganito Nanindihan kita. Let's call a spade dati. Ibig sabihin, huwag tayong magplastikan dito. Wala siyang kwentang tatay sa anak mo. Opo. Ganun kasimple. Tama? Opo. Ang naging ambag lang niya, diba, sa pagkakaroon niyo ng anak, ay nung ginawa niyo yung bata. Tama, mali? Tama po. At nag-enjoy ka. Yan. Nabanggit ko lang. Nag-enjoy ka ba nun? Siguro po. Plastikan. Diba? Pinupunta ko sa ate, ilan naging ambag niya sa'yo? You practically raised your kid dati na ikaw lang. Sa'yo lang lahat. Tama, mali? Opo. Alright. Along the way, habang pinabalaki yung bata, nangingi siya ng pagkakataon baka pwede magkita. And you gave him conditions. Hindi kita masisisi. Binigyan mo siya ng kondisyon para makita yung bata. Actually ako, I will never recommend na bigyan mo ng kondisyon yung tao para makita yung anak niya. Hindi niya kailangan humingi ng permiso sa iyo, ate, para i-exercise yung pagiging tatay niya. Kasi siya yung tatay nun. Lalo pa't umaasa ka na balang araw, baka sakali magbalikan kayo. Bakit di mo siya tulungan? Madamot ka sa kanya. Bakit mo gusto makasama ang tao, ate, na pinagdadamutan mo? Why would you allow yourself na umasa na sana balang araw magbabalikan kayong dalawa, pero pinapanood mo siya na unti-unting mawasak? Pero alam mo na meron ka pwedeng iambag sa kanya para mabuo siya. Kasi kung ang kwentuhan natin dito, Papa J, alam mo, ang totoo niyan, naaawa ko sa kanya pero ayaw ko nang balikan kami, walang pag-asa. Wala tayong pag-uusapan. Pero hindi ganun ang kwentuhan dito. Andun na po ako eh. Andun na po walang plastikan. Huwag kang makulit. Huwag plastikan. Pinaplastic mo tayo lahat dito eh. Hindi mo babanggitin sa akin na gusto mo magbalikan kayong dalawa kung hindi totoo yan. Hanggang ngayon na maasa ka. At tinitiis mo siya. Matanong nga kita, Ash. Opo. Hindi ka ba nahihirapan pag tinitiis mo siya? Di ba nahihirapan ka din? Nahihirapan po. Nahihirapan siya. Do you love the guy?
Sagot! Pero kasi po mas pinili ko. Sagutin mo ako! Wala, hindi ang tanong ko. Ang tanong ko ate kung mahal mo pa siya hanggang ngayon. Opo. O bakit siya tinitiis? Look, ganito ano. Alright, ganito ano. Ash? Yes po. Yung method mo, yung paraan mo ate, ng pagbibigay sa kanya ng kaparusahan sa ginawa niyang kapabayaan sa iyo at sa iyong anak. Kung yan naman ang tingin mo ate, nakadepende sa iyo yan. No one can question that. Alright? Wala makaka-question yan ate. Kasi nasaktan ka eh. Tama? Opo. But then on the other hand ate, you are someone who's hoping and wishing na itong taong ito sana magbago. Tama? Opo. Maliban sa galit ka, ang kabilang banda nun, umaasa ka magbago siya. Tama, mali? Tama po. Alright. Pag mahal mo ang tao, mahal mo siya, di ba? Opo. Pag mahal mo ang tao, ikaw ang unang maniniwala ang kaya niya magbago. Ate, nasa pinakamadilim siyang bahagi ng buhay niya. I am sure at some point, aminin man niya o hindi, he regrets what he did. You believe that? Opo. Nasabi na din po niya. Somehow you have to believe that. Na kahit nakagawa siya ng magkakamali, di ba, somewhere along the line, he regrets. Nagsisisi siya. Tama? Opo. Anong kailangan niya ngayon? Sinong kailangan niya? Yung taong maniniwala sa kanya na kaya niya magbago. Na kahit nakagawa siya ng magkakamali, nakabulastugan, kaya niya magbago. Sino kausap mo ngayon? Ikaw. Sino yung umaasang magmamahal? Di magmamahalan sila ulit. Sino? Ikaw, di ba? Opo. Bakit parang ayaw maniwala sa kanya? Hindi po. Kasi po, naniniwala po ako sa kanya. O, pala naman. Salamat sa pagtawag. Hindi po. Kasi po, yung mas iniisip ko po, yung sasabihin, yung magiging reaction ng pamilya ko, kung makakabuti ba to sa anak ko, nadadalhin ko siya doon. Kasi po, yung mas iniisip ko po, bata pa po yung anak ko. That's not my point. That's not my point. Kung dadalhin, alam mo, hindi ng punto ko. Ang punto ko dito, ate, ay kung hindi ko kini-question kung ayaw mong dalhin yung anak mo sa kulungan. Opo. Hindi yan ang kini-question ko, ate. Kasi call mo yan eh. Ikaw lang ang pwedeng magsabi kung pwedeng pumunta anak mo doon o hindi. Opo. Ako bilang kaibigan, I will tell you bakit hindi. Tatay niya yan. One day soon, ate. Di ba malalaman niya yung totoo? Pero kung ayaw mo, wala akong may question sa'yo. Pero nung pagkakataon natin nasa labas yan, nasa laya pa yan, hindi mo pinahiram yung bata sa kanya. Pero tapos na yun. Wala natin magagawa doon. Nung dumalaw ka sa kanya, anong sinabi mo sa kanya? Balikan natin. Opo. Binigyan ba siya ng pag-asa? Na pag nakalabas siya, ate, tutulungan mo siya magbago? O sinisi mo siya? Yung totoo. Hindi po. Never po akong nagsisi sa kanya. Kasi you just said, po siya nakita. you just told me, ate, na you don't believe how I explained things to you. Anong palagay mo? Pero hindi ko po yun sinabi po sa kanya talaga. You don't have to say it. I'm sure you might didn't feel that. Kasi po, nung bago po siya, yun nga po, di ba December po ako umuwi. Ang tagal ko po pinag-isipan lahat. Kasi baka ilang kasi oras? Alam ko po yung ugali. Ilang araw po talaga. Mga 2 weeks po talaga. Walang ginagawa sa buhay. Bakante ang time. Nung time po na yun, nung hindi pa po ako pumunta doon, kasi po alam ko po yung ugali ko na, yun nga po, nangingisip. Pag nakikita ko siya, ang tapang-tapang ko na magmura, parang ganun po. Pero nung time na yun po, talagang pinag-isipan ko. Kasi yung nang nag-start sa isip ko, kung pupuntahan lang naman siya doon para mag-awayin siya or pagalitan siya, parang ayaw ko na lang. Kasi parang lalo ko siyang ida-down. Yun po yung unang inisip ko. Kasi kahit pa paano po, minahal ko po nga siya. I have a question to you. Apa. Did you tell him directly yung mga katagang, not exactly, but things like, I believe you can change? Opo, sinabi ko po sa kanya. Did you tell him yung mga katagang, I believe that you can be a good father sa ating anak? Opo, sinabi ko po sa kanya. Did you make him feel that you are the biggest believer is God? And that there is someone he can look forward to paglabas niya ng kulungan, and that's you? Opo, sinabi ko din. That's the other half. The other half is, naramdaman ba niya?
Kasi po, nung nag-usap po kami, nung hindi pa po pala ako pupunta doon, hindi niya po alam na pupunta po ako doon. Tapos, nung hindi ko pa po siya nakita, parang sabi ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Hindi ko siya kaya makita doon sa loob ng kulungan, hindi ko siya kayang harapin kasi hindi ko alam kung masasabi ko. Pero nung nakita ko po siya, doon ko po naramdaman na talagang mahal ko pa nga po siya. Tapos nung time na yun, parang nung nakita ko yung sitwasyon niya doon, alam ko po sa sarili ko na napatawad ko na po siya. Tapos, hindi ko po in-expect na yung una-una niya sasabihin sa akin is humingi siya ng tawad sa lahat-lahat po. Sa lahat-lahat na ginawa niya sa akin. Tapos, yun po, naiyak na ako. Sinabi ko na din sa kanya na pag nakalabas na po siya, magiging okay din yung lahat. Pero hindi ko mapapromise sa kanya na maghihintay pa rin ako. That's the point. Yan ang tinatanong ko sa'yo. Yun po, nasabi ko. Yun nga po, exactly yung sinabi ko sa'yo, ate. Yes, you made him feel he can change. But you did not, but ang pinaramdam mo sa kanya is that bahala na kung mag-aantay ako o hindi ko alam. Tama? But let's talk to your heart ngayong gabi. Pag-usapan natin kung ano meron sa puso mo. Hindi ba tumaasa ka na magiging kayo pa? At kung umaasa ka magiging kayo pa, hindi ba that entails you waiting for him hanggat mahal mo pa siya? Opo, hanggat mahal ko pa po siya. Look, ganito. Ash. Opo. Hindi natin alam kung bukas hindi mo na siya mahal. Tama? Opo. Hindi natin alam kung mamaya alas 12 ng gabi hindi mo na siya mahal. Tama, mali? Tama po. But right now, we know one thing. Mahal mo siya. Tama? Tama po. At kung mahal mo siya, as we speak right now, na ang nararamdaman mo ay mahal mo siya, ang kaakibat niyan ay mag-aantay ka. Kung mamayang gabi, alas 12, ate, hindi mo na siya mahal, ang kadugtong nun, hindi ka mag-aantay. But right now, mahal mo siya. Tama? Opo. Tama po. Kumbaga, ate, package deal yan eh. Do me a favor and do yourself a favor. Kaibigan mo ako dito, ate. Opo. Kaibigan mo. As a matter of fact, ako ngayon ang pinaka-cute mong kaibigan. Bumayag ka na. Bumayag ka na, please. Pumapayag ka na ba? Pwede. Thank you. Hindi, ate, as your friend, ate, do yourself a favor. Hanggat mahal mo siya, let him know that you're gonna wait for him. If one day you wake up at hindi mo na siya mahal, if one day, ate, you wake up at bigla ka napagod, then tell him as well. But right now, as long as you love him, let him know. Because you're doing him a favor. He's there right now sa isang sulok ng isang selda. Let's not judge yung mga nakakulong. Not everyone na naandun ay walang kakaya magbago. Tama? Opo. And I'm sure, ate, without any assumptions, lahat silang naandun ngayon. Kailangan ng taong kagaya mong magmamahal at maniniwalang they can improve sa buhay. Tama, mali? Tama po. And they deserve to know. Tama, mali? Tama po. Do you think he deserves to know that you still love him? Opo. Do you think he deserves to know that if tonight you will be given the chance to hold him, you will have him back sa buhay mo? Opo. Bakit ito pinagdadamutan ng sarili mo ang ganun? Hindi ba't ikaw lang din ang nahihirapan? Tama? Tama. Give yourself a gift of honesty. Be honest to yourself. Be true to yourself and pronounce your love. Mahal mo yung taong yan. Ulitin ko, ate. Hindi ako boto sa ginawa niya. Pagpapabaya. Hindi ako boto sa ginawa niyang kasalanan. But that's not the reason why you called me tonight. Alam mo ang dahilan ba't ka tawag sa akin? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Ano po? Nahiya kang aminin sa sarili mo na nagmahal ka ng taong kagaya niya. Tama?
Tama. Kailan ba naging nakakaya yan? Kailan pa? I will not ask you tonight, Ash, to say sorry, thank you, and goodbye sa kanya. I want you to welcome him back sa buhay mo. I want you to let him know na mahal mo siya. As long as you can, you're going to wait for him, and you will be his biggest fan. You will be his biggest believer. And you will be his biggest supporter. And as long as you can, ikaw ang unang taong mag-aantay sa kanya pag-apak niya sa laya. Not because he deserves that, because you deserve to let it out, kasi yan ang nasa puso mo. Tama? Tama po. His name is Mark, right? Yes po. Go ahead. Mark? Mark. Hi. Sana okay ka lang dyan. Sana lagi mong ginagawa yung lagi kong sinasabi sa'yo na magdasal ka lagi. Alam mo naman kung gano'n kita kamahal. Kung gano'n ko pinagsisihan lahat ng mga mali na nagawa ko sa'yo dati. Tsaka yung sinasabi ko sa'yo na pinapatawad na talaga kita. Tsaka sana mapatawad mo rin yung sarili mo. Pag nakalabas sa ibibigay ko sa'yo matagal mo nang hinihingi sa akin na makikita mo yung anak natin. Tsaka magpasensya mo ako minsan kung tumatawag ka sa akin. Magmamagita na naman ako. Kasi takot talaga ako umasa na magiging okay ang lahat. Alam mo naman kung gaano ako nasaktan sa manangyari dati sa akin. Pero okay na yun. At least, andito na yung anak natin. Kahit pa paano, tinuruan mo ko maging matapang na hindi ko nagawa dati. Akala ko hindi ko kaya maging mag-isa. Pero nung iniwan mo ko, nakaya ko lahat. Tsaka, pinapasalamatan talaga kita sa ginawa ko. Hindi ko alam kung hanggang saan ako kasama sa laban mo. Pero, alam ko sa sarili ko na pag kinailangan mo ko, maganda pa rin ako para sa'yo. Tsaka yung promise ko sa'yo, itong anak natin, lalaki yan. Kasing tapang at kasing talino ko. Kasing talino mo, alam mo naman yung ugali ng anak natin. Katulad na katulad mo. Yun lang. Gusto ko lang maging okay ka dyan. Maging matapang ka. Saka, gusto ko din nalaman na lagi kitang pinagdadasal. Yun lang po. Alam mo yung kantang yan? Hindi po. Listen. Wala kanta yan ng climax. Ang title niyan, ano, I Miss You. Miss mo na siya, no? I miss mo na, di ba? Kada na miss mo siya, ate. Sabihin mo sa kanya. Na-text ko na po siya kanina. Minsan nahihiya tayo magmahal, no?
Opo. Minsan na yata magsabing mahal natin yung tao. Minsan na yata yung ay suko yung nararamdaman natin. Ipakita yung buong pagmamahal natin. Minsan we are too defensive to let someone know na siya yung mundo natin. Tapos pag nawala yung tao, mag-isisi tayo, sabihin natin, kung sana, nung tayo pa, nasabi ko sa'yo, but you had the chance. Hindi mo ginawa. Pag nawala, tsaka kaiiyak. Ayoko maramdaman na yun. Tama? Mahal na rin kita. Ang totoo niyan, Ash, I learned a lot from you. I learned a lot from you tonight, and thank you for teaching me something tonight, and that is love is uncompromising. Yan ang tinuro mo sa akin. Sana i-apply mo. Maraming salamat sa pagtawag. Maraming salamat po. Thank you for calling the show. Thank you po. God bless. Bye-bye.